So, ito yung gusto ko dito sa nature, guys. Tingnan nyo yung puno na yan. Oh. Ang lalaki ng mga ano nila. Yung mga roots. So, kaya ako lagi dito sa forest. Nare-relax yung mind ko ba? Nawawala yung pagod ko, guys. Ganon din yung mga ginagawa ng mga tao dito kapag pagod ka sa trabaho. Tapos pag weekend, wala ka namang gagawin. So, dito kami sa forest. Hindi ko alam kung anong ginawa dyan. Ha? Kaya aktong, may ano dyan oh. Pag malaki ang baha, dito siya pumupunta guys. Nilagyan nila ng pangharang yung mga kahoy para naman ano, di masyado nahulog yung mga maliliit na kahoy ba. Kasi minsan din, nagkakaroon ng landslide. May mga pamilya doon nag-grill kanina sa gilid. Kaya, dalawang pamilya pala yun. Kasi may mga anak sila naglalaro sa tubig. Alam nyo, napakaganda talaga dito guys. Kung nature lang talaga, ang pagbabasihan, napakaganda. Kaso lang, pag tumira ka dito sa Switzerland, napakamahal. Standard living kasi ang Switzerland guys. Kaya, kailangan mo talagang magtrabaho at napakamahal. Bilihin, apartment, napakamahal. May mga insurance ka pa. Kaya, swerte tayo na sa Pilipinas, no? Kaso lang, wala ding trabaho sa Pilipinas. Yun na nga. Pero dito, lagi kang nagtatrabaho, pero mas pipiliin ko pa rin yung ano, may income tayo, guys. Kasi, wala tayong pambili ng bigas. Ganda, oh. Nilagyan pa nila ng mga falls, maliliit na falls. So, ayan. Maraming river dito sa Switzerland. At malinaw yung tubig. Nilagyan pa nila ng falls. Ganda. Diba? Ang ganda guys. Oh. Hi, honey. May mga isda din naman dyan. Yung tubig malamig. Galing kasi sa bundok yan. Dieser River ist bis zu uns? Nein. Das ist andere, oder? Geht zu der Ziel, ja. Ah, so ito palang river na ito hanggang doon sa aming malayo na ito guys. Nasa ano na kami sa taas. Kaya, continue tayo guys. Continue a little bit. May ano doon oh. Nakakatakot guys. May namatay pala sa lugar na to. So itong forest na ito, wala talagang kabahay-bahay dito guys kasi forest ito. Tingnan nyo guys, may namatay pala dito. Ayan oh. Lalaki. Namatay siya guys. Ayan. Hindi ko alam kung baka inatake siya, mag-isa siya dito or kinitil niya yung buhay. So, dito kasi guys, walang tutulong sa'yo dito. Wala ring makakita sa'yo dito pag nandito ka sa forest. Kasi yung mga tao dito, naglalakad lang sila. Dumadaan lang.
So, ito yung paligid ng forest. Ito yung nakakalungkot dito, guys. Ito yung nakakalungkot dito sa Switzerland kasi may mga tao talagang ano, guys, yung bababa yung camera natin. Ganyan pala. Bumaba. Bumaba ng halos. Ganyan. Ganito yung nakakalungkot dito sa Switzerland. Alam nyo ba, guys, maraming mga tao ditong kinuha nila yung buhay nila ba? Dahil siguro malungkot or wala din silang pamilya, may mga problema sila. Hindi ko rin alam kasi mostly ang nasa forest talaga, guys, ay yung kinuha nila yung buhay nila ba. May mga ano pa nga yung mga bata pa talaga, yung 20 years old or 17 ganyan. Kinukuha na nila yung buhay nila. Kasi dito sa Switzerland talagang napakahirap, guys. Mahirap yung trabaho, mahirap lahat. Kailangan talaga yung utak mo, yung katawan mo pagod lahat. Kaya sa Pilipinas, mas maganda pa rin doon sa atin, guys, na buhay. Kahit wala tayong pera, at least yung may kasama tayo sa buhay ba, yung pamilya natin, hindi tayo malungkot. Dito yung depression, napaka prone talaga yung depression, lalo na yung pag winter, napakalamig, yun. Kaya sa nakita nyo dyan sa likod ko, guys, yan, namatay yan. So, pag gusto talaga nilang ano, guys, pag gusto nila ng katahimikan, dito sila. Siguro napakalungkot niya, no? Tapos, sino kayang nakatagpo sa kanya nung nawala siya? May edad na rin siya, siguro nasa mga, he look like 50 or 60. He's older. Ja, But zwischen 50 und 60 wird er sein. der ist so traurig. Wäre ja jemand ihn gefunden hier, weißt du, der ist nicht. Vielleicht hat er sich hier aufgehängt, Was? Sabi weil niya, die Fotos und Kerzen macht man auch dorthin, wo er gestorben ist. Oder er hat den Platz gerne gehabt. sabi niya, baka nag-ano siya dyan. Viele, weiß, es braucht nicht viel hier. Doon sa puno, guys. Doon siya sa puno nagpakamatay. Napakasad naman ng ano. Siguro mag-isa lang din siya sa buhay. Dito kasi sa Switzerland, guys, marami ang mga tao ditong akyat muna natin yung camera. Okay, yan. Dito sa Switzerland, guys, marami yung mga taong may pera pero walang pamilya. Lalo na walang mga anak. So, may pera nga sila kasi mas gusto nila yung free lang sila ba. May pera, kahit saan sila pupunta, kaya nilang pumunta kahit saan. Hindi na sila nag-aasawa. Yung may mga ano nga dito, may mga matatanda nga dito, guys, yung may bahay sila, may pera, walang anak. Hindi ko rin alam kung saan yung mga kamag-anak nila, guys. Tapos pupunta yan sa munisipyo. Pag namatay sila or hindi na nila kaya ba, ilalagay sila sa home care or may mag-aalaga sa kanila. Yung mga kayamanan nila, guys, ang mag-take over nun ay yung gobyerno. So mapupunta sa gobyerno yung mga kayamanan nila, yung pera nila, yung bahay nila, mapupunta lahat yun doon. Kasi nga wala din man namang kamag-anak sila, guys. Puro din sila mag-isa lang sa buhay ba. Hindi ko rin alam kung bakit ganun. Siguro pinipili nilang ganun na mag-isa sila sa buhay. Kasi pag, ang ano kasi nila dito, guys, yung motto kasi nila, pag may pera, pag may anak ka, may asawa ka, wala kang pera. I have to take photos. Adumuso. Genau. So, ang ganda ng ano, guys, oh. Ito ba, oh. Hindi ko alam kung anong tawag niya. Yan ba? Oh. Ayan. Hindi ko alam kung ano yan.
Tsaka ang ganda guys, so tumutulo yung mga ano, galing siya sa taas, doon. O, di ba ang ganda? Galing siya doon. Cute. So, ang ganda ng ano guys. What I call this one? Moos. Moss? Moss. Moss pala. Hindi ko alam kung sa Tagalog or sa English, moss pa rin. O, di ba? Tingnan nyo sa malapitan. Ayan, oh. Ganda, guys. May tubig pa siya. Ganda. Ganda, di ba? So, ayan yung buhay dito sa Switzerland, guys. Malungkot. Minsan nga yung ano, mas pinipili na lang nilang mawala dito sa mundo. Mag-isa. Kaysa magkaroon sila ng pamilya. Ayaw nila yun. Kasi free dapat yung life nila. So, kukuha muna ako ng video guys para sa aking reels. Ang cute naman ng ano. Ang tubig ba? Dumadaloy. Diba? Nice siya. Okay. Naghagdan-hagdan yung tubig, guys. Ayan. So, let's go. So, yun yung realidad dito, guys. May mga pera nga sila. Pero mas pinipili kasi nilang mag-isa sa buhay. Kaya ayun, maraming mga ganyan dito sa forest. Yung wala ng buhay. Kaya nga, itong asawa ko guys, hindi niya ako pinapayagang maglalakad dito mag-isa. Kasi merong mga ganyan ba na incident. May kinukuha nila yung buhay nila eh. Or, kung minsan tumatalon sila ba sa ano, doon sa bangin. So, ganyan lang talaga ang buhay. Sa atin, maraming pamilya nga walang pera. Maraming mga anak. Pero, mas pinipili nilang mabuhay. Dito, may pera sila guys, pero parang ayaw na nilang mabuhay. Nakakalungkot. Marami na akong nakikitang ganyan sa mga forest na ganito. Nilagyan nila ng picture doon. Kaya, sad. Yung mga pera naman nila, yung mga kayamanan nila, kinukuha na yan ng gobyerno kasi wala namang pamilya. Pag wala yung pamilya siya, yung gobyerno na ang magte-take over. Siguro, kung kinuha niya yung buhay niya dun, siguro favorite place niya yun. Baka doon siya gusto na manahimik. Baka gusto niya doon magstay. May mga namatay nga dito guys, no? Nagkaroon sila ng pag nawala sila, sunugin, tapos yung mga abo nila guys, i-spread sa buong lugar na favorite nila. So ganyan yung ginagawa ng mga tao dito guys. Kapag gusto na nilang umalis dito sa mundo. Napakasad. Sad but true. Okay guys, dito na mag-end ang aking vlog at salamat guys sa inyong mga pakikinig ng aking mga yaw-yawan dito sa video.
So, sa mga video ko guys, isasabihin ko sa inyo yung mga ano yung tradition o culture ng Switzerland or ano yung mga ginagawa ng mga tao dito. Dito ko sasabihin sa inyo lahat. Kasi sa Reels naman, napaka-short lang doon. So dito sa video ko sa YouTube, dito ko ma-share sa inyo yung mga experience ko dito sa Switzerland. So guys, thank you guys for watching and see you on my next video. Bye guys!